Diyos ko, nakakaloka. At eto pa, ang malaking pasabog. Nung time na nasa tayo, natatandaan mo nung May 9 nung eleksyon. Oo. Marami ng tao sa labas. Yung gabi. Sa HQ. Yeah, sa HQ. Tapos, di ba, dumating ako doon. Nauna kayong dumating. Nag-host pa yung mga vloggers sa Bilangan. Oo. Ako Nauna kayong dumating. Pagdating ko, wala na kayo. Nandun na kayo sa party yata. Oo. Ikaw yung nakatoka doon eh. Ako yung nakatunong. Ito ang totoong eksena doon. Yeah, ikwento mo nga. Di pa yata ang eksena doon is, during nung party ng mga oligarchs, kung saan binasto si Sas, tapos, di ba, sa HQ, ako yung nag-host. Kaming dalawa ni Jared. Nag-host nung Bilangan. Nung 80% na alam ng panalo si BBM, si Attorney Vic, meron siyang plan talaga. Ang plano niya is buksan ang HQ. Yung 7th floor. Ang 7th floor sa media. Yeah, naalala ko yun. Oo. Para hindi sabihin na at doon magsasalita si BBM. Hindi para sabihin na nanalo na kundi na para sabihin na parang hawak po tayo. Kapit kamay. Kasi parang nagkatayaan daw dati. Ganon, di ba ganyan? Tuloy-tuloy lang po natin bantayan yung boto, ganyan. Saka para matuwa naman ang media na hindi nakapasok sa loob ng HQ for how many months since the campaign. At para mapasalamatan na rin ni BBM yung mga bumoto sa kanya at yung mga taong nasa labas during that time. Yes, nakita. Pero ito daw ang gusto ni Onanay. Magsalita si BBM dun sa party. Yeah, which is doon nga. Nagkanta-kanta, di ba nag-inom-inom doon, nakita naman nila yung sa live ko. At gusto niya, dun daw magsalita si Kuting sa party ng mga oligarchs. Sabi ni Attorney V, hindi pwede yun. Hindi nga naman pwede. Bakit magsasalita siya sa harap ng mga oligarchs? Dapat sa tao. Dapat sa tao. Doon sa mga tumulong talaga sa kanya. Yung mga sinasabing mahirap, yung mga marginalized na laging ginagamit. And media also, di ba? Lagi ginagamit. Yung mga loyalista doon na nasa labas. Sobra. Di ba ang kayo pa yata nila stasyon nagbigay ng pagkain. Yes. Oo. Ako kasi nasa taas ako na. Tapos eto na. Makinig kayo mabuti sa ikikwento ko Eto na. Dahil si Jared, mas nauna sa aking nag-host, mga bandang 2 a.m. ng madaling araw, umuwi na siya. May hotel sila. Kinuha sila ng hotel. Ikaw wala kang hotel noon? Wala. Putang ina talaga, no? Ako wala Di nag-host ako hanggang 4 a.m. Tinigil na namin kasi sure winner na. So dahil wala akong hotel, natulog po ako kung saan ginawa yung Bilangan sa isang maliit na kwarto. Tapos meron lang dun sopa, dun ako natulog hanggang umaga. Mga bandang 8:00 ng umaga, nagising na po ako. Paggising ko, sa 6th floor po yan ginawa Bumaba po ako ng 2nd floor. Ang 2nd floor ng headquarters ay restaurant, kainan. Kantin. Kantin, yan, naalala ko yun. Yes, kantin. So pagbaba ko dun, dahil magkakape ako, sinalubong ako ng isang staff sa loob ng HQ. Ang sabi is, Miss Pebbles, pinalalabas na po lahat ng hindi taga-HQ. Meron pong utos order po sa amin. Nagulat ako. Sabi ko, ano sabi mo? Pinalalabas na po ang lahat ng hindi taga-HQ. Sabi ko, bakit? Dahil sa nanalo na si BBM. For what purpose yan? For security daw. Ano kala mo sa akin? Terorista. Sabi ko, visit kayo. Hindi ko lang matandaan yung mukha ng babae. Pero sinabi mo talaga yun. Hindi ng kumot at unan. Nung Yeah. host ako kagabi sa Bilangan. Tapos ngayon, palalabasin niyo ako. Hindi ba pwedeng magkape muna ako bago niyo ako palabasin? Mga putang ina Sabi talaga. ko, nung hindi pa kayo nananalo, labas-pasok ako dito.
Yeah, tama. Diba? Labas-pasok ako dito. Eh di sana kung meron akong masamang gagawin kay BBM, noong Noon umpisa pa. pa lang, ginawa ko na. Kaya nga. Diba? Tapos galit na galit ako. Pumutok. Iba ako pag pumutok. Anong ginawa mo pa ng mother? Talaga ako, Buti diba? hindi mo ginornog yung HQ. Sinalakan ko talaga sila. Buti nga, hindi ko pa na-video eh. Okay. Mahayop. Hindi lumabas ako. Minessage ko si Sas. Magkasama kayo. Yeah, oo. Sabi ni Sas, pumunta ka rito. Kasama ko si Palangga kasi bukas uuwi na siya ng US. Diba? Malayo pa lang ako. Siguro, mga isang hapon pa lang yata. Sumisigaw na ako. Putang ina mga yan. Pinalabas ako ng HQ. Porkit nanalo na, pinalabas doon. Naalala ko yun. Talagang, ano to? Bakit ganon? Yeah. Alam mo yung, May 9. nagpagod ka sa Actually, ikaw yun, May. Ako April. Nagpagod ka ng rally, Alam nyo mga palangga, the reason why na-admire ko si Mother Pebbles, kasi hindi talaga kami close ni Mother. Hindi kami close. Na-appreciate ko at bit-bit ko yun, Mother, hanggang dito sa puso ko yung ginawa mong kabutihan sa akin. Kasi nga, nagalit din ako, di ba, noong April na... Isa ticket. Putang inang yan. Imagine, may kasama akong cameraman para i-cover yung mga putang na ina nila. Tapos ang pinangakuan ako 2 ticket. Tapos isang ticket lang. Sabi ko nga, hindi na ako attend. Sa loob-loob ko lang yun. Buti na lang, andan si Mother Pebbles, di ba, nag-uusap tayo. Sabi ni Mother... kasi... Actually, wala silang karapatan palabasin ako sa HQ. Humina ka, Mother. Humina ka. Humina yung boses mo. Hello na. Ayan. Okay, go. Ayan. Wala silang karapatan palabasin ako dapat noon sa HQ. Dahil staff ako sa 6th floor sa OFW office kung saan tayo unang nagkita. Oo. Staff ako dun eh. Member ako doon. Tapos, kaya dalawa yung yung invitation. Sabi ko kay Maharlika, meron pa akong isa dito, kunin mo sa'yo na ibibigay ko sa'yo. Oo, kaya doon ko siya na-appreciate. Talagang sabi ko, wow! Kaya sabi ko, kasi dapat hindi na talaga ako Mother Adam, tsaka galit na rin ako. Oo, galit na siya. Sabi ko, umuwi-uwi pa ako dito, hayop na mga ito. Doon, nakwento ko na yon sa mga palangga ko. April pa lang yun. Actually, nakaramdam na rin ikaw noon. Nakaramdam na tayo noon. Nakaramdam na ako. Saka ito pa, may isa akong sasabihin sa inyo na eto ngayon nyo lang din maririnig. Nung campaign sa Tagaytay, 3 campaign yun eh. Nung isang araw, 3 campaign yun. Tagaytay, Tres Martires, and isang part pa sa Cavite. Nung pagdating namin sa Tagaytay, kasama ko si George Smith Medina, nakasakay kami sa kotse ni Pinky Romualdez. Ano nangyari doon? Hindi ko yata alam. Habang nasa loob, as in magkakadikit talaga kami. Isang malaking nasa loob kayo ng kotse, okay? Hindi, nasa rally na, campaign. Rally, okay. May stage na, tapos nandun na yung mga tao, naghihintay na. Tapos may isang room sa taas, sa Tagaytay to isang malaking venue siya, parang basta isang malaking room. Tapos nandun yung mga yung mga matataas na tao, mga konsehal, o mayors, or what. Mga matataas na magnanakaw. Okay. Tapos nakaupo dun si Sarah, saka si BBM. As in, malapit ako. Nandun ako talaga kasi di ba lahat naman ang access ko, VIP. VIP, oo. Oo, ngayon, tapos the afternoon, nagsalita muna sila dun sa matataas na tao bago sila pumunta dun sa mabababang tao. Ganon. Alam mo naman yan sa ganyan. Sila mataas, tayo mababa. Okay, go. Nakakita ako ng abutan ng pera. Hindi ko ma-video kasi nakatingin sa akin yung kasama namin. Wow. Gaano kadami pera? Inaabutan ng sobrang puti. Yung mga tao? Yung dun sa matataas na tao. Sa matataas na tao. Okay. Sino nag-aabot? Naalala mo? Oo, si Pinky. So siya yung nagbabayad ng time na yon. Gusto kong i-video, pero kasi iba yung abutan na, eto pang merienda nyo. Iba yung abutan na kinukuha sa bag tapos
mabilis ang inaabot. Iba, alam mo yung ganon? Parang mga magnanakaw. Oo, alam mo yung ganon. Na pinupuslit. Oo, iba kasi abutan na, ito, papabahala ko. So, ito, pambili nyo ng soft drinks. Mamaya, pambili nyo pambili nyo after ng gato, ganyan. Saka, ang daming inabutan eh. Actually, mayroon akong naalalang kwento na, syempre mga kaibigan tayo dyan sa age ko, no, na wag na sila pangalanan. I don't know kung sa dami ng ni-reveal natin dito, na one time, nag-uusap kami, nasa Amerika ako noon, Mother, during the campaign. So, nandoon siya sa age ko na nagkukwento na ito nangyayari, hanggang sa nakita niya sa bintana na meron daw pumasok na sasakyan, tapos may dala-dalang backpack pa, basta bag. I'm not sure kung anong klaseng bag. Tapos bumagsak at punong-puno ng paldo-paldong pera. Okay? At ibinigay daw yun kay Lisa Tanas. Well, I think that is, campaign money. Campaign naman yun siguro. Campaign money na for sure hindi dineclare yun. Tawag dito, hindi talaga nawawala ang bigayan pagdating sa eleksyon. Pero, hindi ko kasi bet yung ganon. Yeah. Hindi, ang masakit doon, Mother, yung ibang nagbigay sa kanila na tumulong o inutangan ni Lisa, tinarantado niya din. Para maintindihan mo kasi yun. Ang dami pong nag-message sa amin, galing pa sa iba't ibang malalayong lugar, na nagbigay ng mga libo-libong t-shirts, tarpaulins, lahat-lahat. Ang daming binigay sa kanila ni isang message, wala na po silang natanggap ngayon. Ito ikwentuhan natin to, Mother, na cool lang, na ito yung mga nangyaring na witness natin. Kumbaga binabalikan natin. 'Di ba? Ito yung mga na-experience natin na tingnan mo, kahit balikan niyo yung video ni Mother, video namin, iisa pa rin yung statement namin. Hindi nagbabago. Hindi nagbago, walang sagdag, walang bawas. Yeah. Grabe. Hindi kami nalilito kasi hindi naman kami nagsisinungaling. Yeah. Kasi pag sinungaling ka, paiba-iba ka ng statement. Pag sinungaling ka, pupunta ka ng London, tapos tatahimik ka na. Habang nagla-live ka, kumakain ka ng pansit canton. Ganun ang mga sinungaling. Nagpapanggap ka na kunyari, wala kang pera, may hirap ka. Pero yung pala nananalo ka sa loto every day, every other day. Oo. Tapos eto na, tuloyan natin yung kwento sa kanya. After that, nung sinendya na sa akin na I treated you as a friend, ang sagot ko sa kanya doon is, I treated you as a family. Kay Unanay. Duling, wala kayong binigay sa akin. Hindi ako nang hingi ng bayad sa inyo kasi bukal sa puso ko yung pagka-campaign sa asawa mo. Yeah. Pumupunta ako ng malayong lugar, nagpunta ako ng Cebu, ng hotel, sarili kong pera lahat yan. Kaya malakas po yung loob ko na magsalita sa kanila dahil totoo naman na kahit 5 duling, wala po silang ibinigay sa akin. Pero ako pa po ang nagbigay ng burger sa kanila. Yeah. Ako din, di ba, tsokolate. M&M. Yung M&M. Yung na minsan, kapag may kampanya, nagdadala po ako ng mga burgers, yung pula and green, pinamimigay ko po yun sa mga nagrarally, sa mga sumusuporta. Wala pong bayad yun, libre po yun, bukal po yun sa puso ko. Miss Lisa Marcos, bukal po sa puso ko yun. Pero sana, alam mo yung ibig sabihin ng gratitude. Yeah, gratitude. English, yes, English yun, Mother. Mabuhay. Hi, dear. This is Pebbles. I hope that you know what is the meaning of gratitude. Yeah, wala silang ganun. Hi, dear. Hi, dear. I cannot answer you in my phone because the internet here is very weak. Ganun, may mga ganyan pa yung I cannot answer the phone. Mother, dapat ganito, I cannot answer the phone because the internet here is very weak, like my husband. Oo, like my husband is very weak. Very weak, very kuting. Diba? So, diba? Sabi, I treated you tawa naman yung mga palangga sa atin. Pasensya na palangga, hindi ko masyado. Alam mo, organic yung usapan namin ni Palangga. Talagang totoo kasi na hindi kami close. Hindi talaga tayo close, Mother. Kaya lang, at ito pa, ikukwento ko pa. Sige, ikaw na. Okay, ikaw. Sasabihin ko sa inyo, kung ano man yung mga pasabog ni Palangga, kung ano man yung mga pasabog ko, alam nyo ba na hindi kami nag-uusap? Yes, hindi talaga. Hindi kami nag-uusap. Hoy, alin pasabog mo? Hoy, sino yung mga puti nga? Wala kaming ganun.
Hindi kami parang katulad ng mga dugyots na organized sila. Magiging start yan ng pag-aaw. Yan yung nangyayari sa DDS dati. Nag-aanuhan sila. Dahil may grupo-grupo na, nagkaroon na ng inggitan yung ibang grupo, meron yung isa, ayaw magpatalbog sa isa. Tapos diba yun nga yung nag-away kami ni Bruce, nag-away si Bruce, saka si Tipi, saka si... Nagkagulo-gulo sila. Yun yung ayoko. Kaya maganda yung relation natin ngayon kasi kanya-kanya tayo. Pero ang common goal, ihubaran si Lisa Tanas. Yes, yan ang common goal natin. Dapat dun sa mga DDS vloggers and yung mga vlogger na nagalit kay sa administrasyon ngayon. Hindi tayo dapat mag-away-away. Dapat magtulong-tulong pa tayo. Magtulong-tulong kung paano sila mapabagsak. At saka wag tayo mag-inggit na dahil si Pebbles may alam na ganyan, si Marlica may pasabog. Gusto nyo ba magkaroon din ng death threat katulad ko? Maingit kayo ba? So yun lang naman yung ano natin. Hindi naman tayo naniningil kasi bukal naman sa loob natin yun, Mother. Kaya nga lang, mga walang jutang na loob, mga jutang Gina. Oo, okay na yung kahit nga awayin nyo kami, basta nagtatrabaho lang kayo, saka hindi nyo pinabayaan yung bansa, kahit awayin nyo kami ni Palangga, okay lang sa amin. Yeah, as long as 20 pesos ang kilo ng bigas, nakakabili kayo ng... ginagawa mo yung trabaho mo bilang presidente. Walang problema. Mother, kumusta na nga pala muna yung mga sitwasyon dyan sa Tondo? Walang pagbabago. Lalo lumala. Diba? Yung mga matatandang nagtitinda pa rin dyan sa Divisoria, andun pa din. At mas lalo silang hihirapan kasi ang mahal daw ng mga gulay. Yung mga nagtitinda ng bigas sa Divisoria, maawa ka talaga sa kanila. Ang dami nilang hindi namin expect na ganito yung sana pala si Isko na lang yung binot. Which is ako din, sana pala yun ang sabi nila. Ako na lang, yung kalugar ko, kasi kalugar ko si Isko eh. Wala, nabudol tayo eh. Pero at least, sabi ko nga, siguro inadya ng Diyos na makita natin para no more Marcos. No more Araneta. Parang gano'n. Inadya ng Diyos na para siguro kung hindi siya naupo, nag-away. Tayong dalawa pa talaga yung lumaban, no? Ay, no, tayong dalawa yung talagang talakera. Yung kami talaga yung kakampi. Kami talaga yung lumaban. Yeah. Tsaka ikaw scholar ka, may history ka ng Marcos. Oo, scholar kasi ako ni Apulakay. Kaya ganyan ka Kumakanta po ako sa Malacanang nung bata ako. Yung Manila Cathedral Boys Choir. Kumanta ka nga, Mother. Sample ka muna. Kumanta ka ngayon. Anong kinakanta mo doon? Ang unang nang si ahas ay madalas, isang bukol ang lumabas. Ang sabi niya ay flu-like daw, pero hindi nakatakas sa mata ng puting ahas ni Palangga. Yeah! Ang galing. Impromptu yan. Parang impromptu yung ko. Impromptu yan, Mother. Di bale. I hope, sabi ko nga, baka bukas makagawa rin ako ng sarili kong passion. Tignan natin. Diba? Anyway, Mother, nakakatawa. Madaling gumawa ng mga lyrics kapag totoo yung sasabihin mo. Sa totoo lang, madaling gumawa ng lyrics. Madali. Yeah. And watch out po for the Puksa Era. Sa susunod, sasama po namin dito si Attorney Trixie, which is marami ding dapat sabihin dahil nakita nyo naman kung paano siya tinarantado or pinakfight para maalis sa Malacanang. And si Sas, ang sabi niya is, Nay, medyo busy po ako pero mag-guest po ako sa inyo kapag may time ako. Sige. At sasama po ako dun sa kantok natin. Kaya masaya to yung apat kaming mag-uusap sa era. Yeah. And sana, kapag wala si Sas, pwede si Atty. Glenchong o kaya sila. Pwede naman, pwede naman. No? Para mas masaya. Yes, yung cool-cool lang, yung mga experience natin. Kasi tayo talaga yung pwede magkwento dahil tayo yung part ng campaign. At nandoon tayo, di ba? So, marami na rin pong kasama ko dun sa Ensaymada Vloggers na kasama na ngayon. Nakita ko sila nung laban para sa laban kasama ang bayan. Nagulat ako, lumapit sila sa akin, Madam, sabi ko, hoy, bakit nandito kayo? Ayaw nyo na rin kay BBM. Hindi na ba kayo sinada? Matagal na. Okay. So, ibig sabihin marami na nagising. Thank you, Mother. I love you, Mother. Basta ulitin natin. I love you. And tuloy lang po ang laban.